Magandang hapon po ulit sa inyo lahat mga kababayan ko dito sa Batangas, mga Batanggenyong magigiting. At ito na naman po ang Alabira Online News and Opinions. At nandito pa rin po tayo sa Amoy Politika na sa Batangas. Medyo maganda ho ang ating mga impormasyon dumating sa atin. Ang mga nag-feedback po sa ating mga malalapit na kaibigan na nasa sa mga politiko. Nagtatrabaho diyan sa mga politikong yan. At maganda po ang ating impormasyon mga nakuha. Katunayan po, dito po sa pagka-governor na naman. Kasi nung una, ang una kong inilabas sa inyo, nung hindi pa malapit ang eleksyon. Hindi pa po malapit ang filing, yung last year pa, 2023. Ang dumideklara pa ho noon ay si mataas na kahoy, Vice Mayor J. Manalo Ilagan sa pagka-gobernador ng ating probinsya, ang Batangas. Ngayon marami na. Nang malapit na ho ang filing, ilang buwan na lang eh. At Oktubre na, filing na po ng candidacy. At nagsisiputan na po, nagsusulputan na ang mga tatakbo. Nang una ho, sinabi ni J. Manalo Ilagan, na ako ay hindi atras kahit si Vilma Santos ang makalaban. Yan po. Ay ngayon po, biglang-bigla po. Nakita ko ang mga tarpaulin nga po na pinalagay ng Pamilya Recto sa buong Batangas, sa buong bayan ng Batangas. Pinalagay nila ang maunlad ng Batangas sa Bagong Pilipinas. Tapos ang picture po ay si Finance Secretary Ralph Recto, kasama si dating Governor Vilma Santos at ang kanyang dalawang anak, si Lucky Masano ang isa. At kilala ko natin dahil artista eh. Ngayon po, bakit sila maglalagay? Bakit sila magpapakilala ulit? Bakit nila i-remind ulit ang mga tao na ito si Vilma Santos? Maaaring tumakbo. May posibilidad po uling tumakbo bilang gobernador. Kaya sabi po naman talaga ni J. Manalo Ilagan, ang Vice Mayor po ng mataas na kahoy ay hindi siya atras kahit si Vilma Santos ang makalaban. Ay hindi po yan eh. Sa darating ng Sabado, may nakuha kong impormasyon ang Alabira Online News and Opinions. Ito pong programa natin. Sa darating na Sabado ay nagpapatawag ng inimbita. Hindi nagpapatawag kundi inimbita, pero yun ho ay pagpupulong ang mga kapitan. Nag-iimbita ng mga kapitan sa Sabado. Nagaganapin sa Matabungkay. Alam niyo kung sino nagpapaimbita? Si Ronin Levisti po at saka ang ating senador Loren Legarda. Sa bagay, si Loren Legarda po naman yung naging Levisti rin. Si Senadora ay sila ho'y nagpapatawag sa mga barangay captains na makausap. At ito po'y gaganapin ayon sa impormasyon, di umano. Ito po'y gaganapin sa Matabungkay sa darating na Sabado, August 3. Yan ho. Ano hong purpose? Siguradong ito rin. Dahil bago po naman natin nakuha ang impormasyon na meeting sila ng pagpupulong, tumawag sila ng pagpupulong. Ay nalaman po natin na si Vice Governor Mark Levisti naman po ay lumapit na rin kay kasulukuyang Governor, Batangas Governor Ermelan Dumandanas. Lumapit na rin po pagkatapos ganito na ang nangyari, nalalaman po natin na mayroong pagpupulong, inimbitang mga barangay captains para makausap. Ay ito na rin ho ang purpose noon. Sigurado nga mga turo niyo ay tatakbo. Kaya sabi ko, nagkakagulo-gulo na, nagkakarambul-rambul na ang magigiting na lalaki, magigiting na tao. Ngayon po, ang tanong po natin ganito. Sa dami ho ng mga scholars yan po naman hindi may kukubling, hindi po naman yan po naman may alam ng mga taga-Batangas, ni Governor Mandanas. Dito sa mga aspirante ng gobernador, sino mananalo man dito? Sino ang magtutuloy? Sino ang magtutuloy ng mga
ng scholarship na binibigay ni Mayor Mandanas sa mga estudyante rito sa Batangas. Yan po naman alam ng lahat na malaking tulong si Gobernador Mandanas pagdating sa mga estudyante. At alam ho din niya ng mga estudyante, even the private schools ay binibigyan din ho niya ng tulong. Hindi ho tayo nagbi-build up, sinasabi lang po natin ang totoo. Na ganyan, ngayon, kaya nga tinatanong natin, sino sa mga aspiranting ito ang magtutuloy? Ngayon po, ganito. Mayroon po isang informasyon, at ito po ay nakalap din ng Alabira, at ito po ay reliable source, talagang malapit po ron, na marami hong civic group, may civic group at saka religious group na nagkukumbinse na patakbuhin ang asawa ni Governor Mandanas na si Attorney Angelica Chua. Ngayon ho ay Mandanas na rin. Marami ho ang may religious group at civic group pong kumukumbinsin na palabanin para maituloy nga raw po itong scholarship na ito na binibigay ni Mandanas sa mga estudyante ng Batangas. Kaya yan po, sinabi ko sa inyo na medyo ito yung itong labanan na susunod na labanan sa pagka-gobernador dito sa Batangas ay medyo mabigat na labanan, mga taga sa panahon, mga kilalang tao. May mga may mga supporters na talaga na para sa kanila lang yon. Kaya ito, magandang labanan. Bantayan na natin sa filing sa October kung sino ho talaga ang tunay na tatakbo at malaman natin kung sino ang talagang tutulong sa ating mamamayan, ang mga Batanggenyo dito sa atin sa Batangas. Okay, balik naman ho tayo. Dito naman tayo uli sa Kalaka. At ito po naman kaya ako laging topic. Ay ito naman po ay bayan ko Sinilangan at ako naman ay sinusundan ko rin ang tema ng politika rito sa Kalaka. Ang tingin ko, kalagabasa ko bilang isang vlogger, isang komentarista, isang media man, ang basa ko ay talagang sa ngayon at nung mga nakaraan pong pangako kong live ay sinabi ko na talagang hindi matatalo, wala akong tatalo. At kinausap ko po ang oposisyon kung sila ay may ipanlalaban at ngayon ho, wala talaga masabing pangalan. Tapos ngayon dito pa po sa nakikita kong galing ni Mayor Nas. Ay alam mo ninyo ang oposisyon ho, malalaman lamang pag nag-file na ng candidacy doon sa filing. Samantala sila ay hindi sila sinisiraan ko. Ang totoo, walang nagagawa sa bayan, wala naman nangyayari sapagkat ito po kumpara po naman dito kay Mayor Nas na habang nakaupo, nag-iipon ng supporter. Nag-iipon ng taong susuporta sa kanya. Habang siya nakaupo ay nagtatrabaho ang political niya. Kaya ang mga supporters niya ay tumutulong. Katulad to, nagtayo sila ng Airpat Federation. Yung Club Federation. Ay di yan lamang ho sa dalawang yan kasama ang pamilya ay di malaking tulong na, pati botante supporter na niya yan. Pagkatapos meron pang Lunas Pangkalusugan. Yung tupad, may tupad pa ho. May BHW. Kaya, yan pa lang hong grupong yan. Ayan hindi siguradong supporter na botante na ho ni Mayor Nas. Kung ang palabanin mo man ang kanyang asabang si Dr. Sharon, ay ito na rin ho ang supporter nila. Ipuna ang tao nila. Hindi na ito masusungkit pa ng iba. Kaya, saan pa kukuha? Saan pa kukuha ng botante ang oposisyon? Ay ito na lang yung listahang ito, Airpat Federation, yung Club Federation na binuo, itong Lunas Pangkalusugan, itong BHW, itong Tupad. Ay may kasama pang barangay Tano dyan. Ay, alin pa matitira? Ay doon sa matitira, sabihin na natin naghati. Doon sa natitira, ay di lamang na ito. Ay ito'y pagkakadami na libo-libo na ito.
Kaya sa tingin ko nga ho, sa basa ko, bilang isang media man, ay magiging mayor sila hanggang gusto nila. Sapagkat marunong ho talaga mamulitika eh. Magaling ho. Talagang ang galing ho niya sa pamumulitika, ang utak. Sa bagay, makikita naman natin na sa kauna-unang pagkakataon, nagkameron ng Vice Governor ang First District ng Batangas. Nang siya'y manalo, napakahirap po manalo sapagkat napakaliit ho ng ating voting population kumpara sa mga ibang distrito. Pero naipanalo niya. Malaki pa alaman. Kaya ho, mahirap kalaban. Okay. Babay na po at maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Online News and Opinions, Alavera.